Nagsimula ang episode 1 ng One Piece kung saan ay makikita natin si Gold Roger na pinaka-kinatatakutan na hari ng mga pirata na malapit ng bitayin ng Navy. Bago bitayin ay tinanong siya ng isang tao doon kung nasaan ang kanyang mga kayamanan, kaya't sinabi ni Roger na gusto mo ba ng mga kayamanan ko, sige sayo na, inipon ko ang lahat ng mga ito sa isang lugar kaya't kailangan mong hanapin ito ngayon. Kaya't nagkagulo ang lahat at gusto nilang hanapin ang kayamanan ni Roger, at dito na nagsimula ang bagong panahon ng mga pirata, at dahil dito ay maraming tao na ang mga naging pirata upang hanapin ang kayamanan, at ang isa sa mga ito ay ang isang batang lalaki na ang pangalan ay Monkey D. Luffy na gustong maging isang hari ng pirata, at ito talaga ang kanyang pangarap noong bata pa siya. At ngayon ay nagsisimula na si Luffy ng kanyang pakikipagsapalaran na maglayag sa dagat gamit ang isang maliit na bangka at kasama niya ang isang ibon. Nagplano si Luffy na hanapin ang kanyang magiging mga crew at gusto niyang magkaroon ng 10 mga tauhan at isang ibon, ngunit biglang nagkatagas ang kanyang maliit na bangka at upang makaligtas ay pumasok siya sa isang barilas na kahoy, at pagkatapos ay nagpalutang-lutang siya sa dagat. Samantala ay makikita ang isang matinding labanan sa pagitan ng dalawang naglalakihang mga barko kung saan ay nagpapasabugan ang mga ito. Ang isa sa mga kapitan ng barko ay si Captain Alvida at siya ang kapitan ng Alvida Pirates. At dito ay makikita natin ang mga pagpatay ng rebelding barkong ito at ang nanalo ay ang piratang pinamumunuan ni Captain Alvida. At pagkatapos ay iniangat sa malaking barko ang isang barilas na kahoy na pinaglalagyan ni Luffy at dinala nila ito sa ibabang bahagi ng barko, at hinahanap pala ni Alvida ang isang lalaki na ang pangalan ay Zoro. Tinanong niya ang isang matandang lalaki kung nasaan si Zoro ngunit hindi naman alam nito, at inakala ni Alvida na nagsisinungaling lang ang matanda, kaya't hinampas niya ito ng kanyang iron clamp weapon at agad na namatay ang matanda. Pagkatapos ay ipinag-utos niya sa isa niyang crew na si Kobe na linisin nito ang dugo ng matanda. Kinagabihan habang nililinis ni Kobe ang Iron Club ni Alvida ay bigla siyang nakarinig ng isang ingay mula sa barilas na nasa kanyang harapan, pagkatapos ay biglang lumabas si Luffy kaya't laking takot ni Kobe sa kanya at nagmakaawa siya dito na wag siyang patayin, ngunit sinabi ni Luffy kailangan ko lang ng pagkain at pagkatapos ay tinanong niya si Kobe kung meron ba dito. Sinabi ni Kobe na barko ito ni Captain Alvida at hindi ka basta makakakuha ng pagkain dito, ngunit hindi naman natatakot si Luffy at naghanap pa din siya ng pagkain doon. Pagkatapos ay ipinakita ang isang flashback kung saan ay ipinakita ang isang batang lalaki na nakikinig sa isang usapan, na mayroong isang pirata na kulay pula ang buhok ang muling magbabalik. Nakita ng batang lalaki ito na naglilinis si Shanks kasama ang kanyang mga crew, at ang batang lalaki pala na ito ay si Luffy. Ayaw niyang tinatawag siyang bata dahil alam niya na kaya niya maging isang pirata at balang araw ay magiging isa siyang hari ng mga pirata. Sinabi ni Shanks na matatapang na tao lang ang maaaring maging pirata, kaya't pumanik si Luffy sa barko at hiniwa niya ng kutsilyo ang kanyang pisngi sa harap ng lahat upang mapatunayan na matapang siya. At sa kasalukuyan ay nag-usap sila ni Kobe at sinabi ni Kobe kung gaano siya pinahihirapan ni Alvida sa barko nito, ngunit sinabi ni Luffy na plano niya ang hanapin ang mga kayamanan ni Roger sa Grand Line. Pinayuhan siya ni Kobe na wag na siyang pumunta dahil napakadelikado doon at mayroon ding matataas na mga alon, ngunit dahil matapang si Luffy ay pinagtawanan lang siya nito. Pagkatapos ay nakarinig sila ng isang kakaibang tunog na tila isang halimaw, ngunit sinabi ni Kobe na ingay lang iyon ng paghihilik ni Alvida habang natutulog. At nang aalis na sila gamit ang isang maliit na bangka ay nahuli sila ni Alvida dahil sa nagawang ingay ni Luffy. Sinabi ni Luffy kay Captain Alvida at sa mga tauhan nito kung sino siya at sinabi din niya na magiging isang hari ako ng mga pirata, ngunit pinagtawanan lang siya ng lahat. Sinabi ni Alvida na sino ang pinakamalakas sa buong karagatan kaya't sabay-sabay na sumagot ang kanyang mga tauhan at sinabing si Captain Alvida. Ngunit sinabi ni Luffy na sabi ni Kobe ay isa ka daw masamang dugong kaya't talagang nagalit si Alvida sa kanya. Pagkatapos ay binaril ng isang crew si Luffy ngunit tumalbog lang ang bala at hindi siya tinablan. Hinampas siya ni Alvida ng Iron Club nito kaya't naglaban silang dalawa. Gaya ng inaasahan ay ginamit ni Luffy ang kanyang signature move, ang kanyang Gomu Gomu pistol, kaya't tumilapon si Alvida sa dagat, at pagkatapos ay isinama na niya si Kobe. Samantala ay makikita natin si Zoro na nagsindi ng isang kandila, pagkatapos ay dumating ang isang lalaki na ang pangalan ay Mr. Seven. Sinabi nito kay Zoro na sumali siya sa kanya at maging isang member ng crew ng kanyang pirata, ngunit tumanggi si Zoro at dahil dito ay tinangkas siyang patayin nito kaya't naganap ang isang matinding paglalaban nilang dalawa, at dahil sa galing sa paghawak ng espada ay nahati ni Zoro ang katawan ni Mr. Seven.
Samantala matapos matalo ni Luffy ang pirata ni Elvida ay sumakay na sila ni Kobe sa isang maliit na bangka, tinanong siya ni Kobe kung bakit siya nabibinat kaya't ikinwento sa kanya ni Luffy na noong bata pa siya ay tinahi ni Shanks ang hiniwa niyang sugat sa kanyang pisngi, pagkatapos ay nakakita siya ng isang kakaibang purple fruit sa kahon ni Shanks at kinain niya ito. Samantala sa Makinos Bar ay may isang lalaking nanggugulo dahil naubusan na sila Shanks ng alak kaya't nagalit ang lalaki at binasag niya sa lamesa ang alak na binigay sa kanya ni Shanks, ngunit nanahimik na lang si Shanks at nilinis na lang ang sahig, pinagtawanan siya ng mga sigang lalaki at pagkaalis ng mga ito ay nakita ni Luffy ang lahat, kaya't nagalit siya kay Shanks at sinabing minaliit ka nila bakit hindi ka gumanti at pinagsabihan niyang isang duwag si Shanks, ngunit sinabi ni Shanks na ang paghihiganti ay hindi isang katapangan, at nang pigilan niya si Luffy na gantihan ang mga lalaki ay biglang nabinat ang kamay nito na parang isang goma, kaya't nalaman niya na nagkaroon ng kakaibang power si Luffy matapos nitong kainin ang gomo-gomo fruit kaya't naging goma ang katawan nito. At sa kasalukuyan ay ipinakita ni Luffy kay Kobe ang kanyang power, pagkatapos ay tinanong ni Luffy si Kobe kung ano talaga ang gusto niyang maging, sinabi ni Kobe na gusto niyang maging isang Navy kahit noong bata pa siya at sinabi niya na wala siyang kakayahan na tuparin ito, kaya't sinabi ni Luffy na tutulungan kita na maabot mo ang iyong pangarap na maging isang Navy, pagkatapos ay nagplano sila na pumunta ng Grand Line at sinabi niya kay Kobe na kailangan nating makapunta sa pinakamalapit na Navy headquarters, at ang goal ni Luffy ay makuha ang mapa ng Grand Line at isali si Kobe sa Navy. Samantala ay may isang babae naman ang mukhang pagod na nasa gitna ng karagatan at ang pangalan nito ay Nami, pagkatapos ay iniligtas siya ng dalawang lalaki at kaya pala ay kukunin lang pala ng mga ito ang baul ng kayamanan ni Nami, ngunit hindi nila inaasahang wala naman palang laman ang baul, niloko lang pala sila ni Nami at ninakaw ang kanilang bangka at pagkatapos ay nakakita si Nami ng isang mapa doon. Samantala ay nakarating na sila Luffy sa Shelltown, nakakita sila ng mga poster ng mga pinakakilalang mga pirata kaya't nagtanong si Luffy kung nasaan ang kanyang poster, pagkatapos ay kumain sila sa isang malapit na restaurant at naruroon din pala sila Zoro at Nami, nilapitan ni Nami ang isang lalaking sundalo na parang may gusto siyang kunin dito. Pagkatapos ay binigyan si Zoro ng isang batang babae ng rice ball, ngunit nabunggo niya ang isang lalaki kaya't nahulog ito at tinapakan ito ng nagalit na lalaki, pinagalitan niya ang batang babae ngunit kinain ni Zoro ang rice ball na tinapakan nito, pinilit siya ni Zoro na humingi siya ng tawad sa batang babae ngunit minaliit siya ng mayabang na lalaki, at pagkatapos ay nagkaroon sila ng matinding labanan kasama ang mga tauhan ng lalaki. Samantala ay sinamantala naman ni Ami ang pagkakataon at hinila niya ang isang sundalo ng Navy upang kuhanin ang damit nito, at pagkatapos ay natalo na ni Zoro ang lahat ng mga sundalo, sinabi ng lalaki na wag mo akong patayin at ibibigay ng ama ko ang kahit anong kailangan mo, dinala siya ng lalaki sa ama nito na mayroong isang bakal na palako sa kanyang kamay at ang pangalan nito ay Captain Morgan, sinabi nito kay Zoro na maaari siyang maging isang sundalo ng kanyang Navy o itali siya sa isang poste sa loob ng 7 araw bilang kanyang parusa, ngunit pinili ni Zoro ang maitali sa isang poste kesa maging isang sundalo niya. At sa maliit na bangka ay hindi alam nila Luffy kung paano nila mapapasok ang Navy headquarters hanggang sa magkaroon ng isang ideya si Luffy, samantala ay itinali si Zoro ng anak na lalaki ni Morgan at lumabas si Luffy mula sa ibaba at inaya niya si Zoro na sumali bilang isang tauhan ng kanyang pirata, ngunit tumanggi si Zoro sa kanya at kahit umayaw ito ay pinakawalan pa din siya ni Luffy. At makikitang pinasok din pala ni Nami ang headquarters, sinubukang makalapit ni Luffy kay Zoro at tinanong niya ito kung bakit siya nahuli, ngunit sinabi ni Zoro na nagpahuli lang siya, sinabi ni Luffy na may dahilan ka kung bakit ka nagpahuli at iyon ay dahil isa kang mabuting tao, samantala ay nahuli naman si Nami ng sundalong ninakawan niya ng damit kanina, nagawa siyang talunin ni Nami at narinig ito ni Luffy kaya't sinabi niya na hinahanap niya ang mapa ng Grand Line kaya't nagtulong ang dalawa upang hanapin ang mapa. Ngunit bigla silang nahuli ni Captain Morgan at nagawa nilang makatakas dahil sinabi ni Nami na bago lang siyang recruit doon at isang bilanggo lang si Luffy, pagkatapos ay pumasok na sila sa isang kwarto kung saan nakatago ang mapa ng Grand Line, at matagumpay nilang nakuha ang isang kahon na pinaglalagyan ng mapa nito, ngunit nalaman ito ni Captain Morgan kaya't nagkaroon sila ng napakatinding labanan doon at ginamit ng kapitan ang kanyang kamay na palakol. Nagtulong-tulong sila Luffy, Zoro at Nami upang talunin si Captain Morgan kaya't nagtagumpay silang talunin ito. Ilang sandali ay nagpunta na sila sa isang barko upang simulan ang kanilang paglalakbay, ngunit sa kasamaang palad ay hindi sumama si Kobe dahil gusto niya maging isang sundalo ng Navy, at sa gitna ng karagatan ay makikita ang isang napakalaking barko ng Navy, at nakatanggap ang Vice Admiral Garp nito ng isang impormasyon tungkol sa isang grupo ng pirata na nagnakaw ng mapa ng Grand Line sa Town Shells, at dito na po nagtatapos ang episode 1 ng One Piece.
Huwag mo po kalimutan Lods mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod na magagandang mga Tagalog movie recap. Maraming salamat sa panunood mo Lods, God bless.